Anong mensahe ang kailangan marinig ng mga Scorpio sa buong buwan ng March? Pwede nangyari na to o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, di ba para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin nyo na lang energy. Masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag nyo napansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading. Kung positive ba o negative, depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanorin ang sun, moon at rising sign. Kasi baka alinman sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. So sa case na to, may pamilyado tayo. Ay, yung bida natin ay pamilyado. Pero di kasal. So dito ang dating nag-aalin lang siya makipagbati o makipag-ayos. Pero for some reason, may unexpected event na maaaring mangyari. Ano kaya itong the tower natin? So whether nangyayari na to o mangyayari pa lang, pero mukhang may kaaway siya eh. So alamin muna natin ano yung unexpected event ito. Ay, ito na lang muna siguro. Ito, bago to. Ano yung pinag-awayan nila kasi hindi naman lalabas tong temperance kung walang naging problem. So ano yung naging problem bago tong unexpected event? Ang pinag-awayan ay well, pwedeng inggit to. Kasi may ano tayo, 6 of branches. Siyempre may recognition dito. Ito ay may opportunity o blessing, manifestation na nangyari. Eh ngayon, may 3 of pentacles tayo. So, ang dating sa akin dito ay employment o career. May nakaaway siya ka-workmate niya. Probable cause ay inggit. Para kasing sinuwerte yung iba sa inyo for some reason dahil sa dalawang to. So, nainggit o sinabotage yung opportunity. Basta ka-workmate yung away niya dito. Pwede rin naman na ang main cause ng problem ay money. Pero again, more like sa career to. Doon nagmula yung problema. Ka-workmate niya to. So, pwede rin promotion. Ito ay breakthrough. Ito ay new beginning. So, promotion. Anyways. Ngayon, pero malaki chance talaga inggit. Inggit to. Inggit yung pinagmulan ng away. So, hindi ko na i-detalye paano sila nag-away. O, ano yung pinaka main subject. Pero, nandun na tayo dun sa clue na ito ay tungkol sa career. Okay? Ka-workmate o anyone na hindi masaya para sa takbo ng career ng iba sa inyo. Kasi ito kasi grupo. So, isip ko friends, family members, ka-workmate, grupo sila eh. So, ibig sabihin, hindi lang isa yung kaaway, no? Marami sila.
Na para bang di masaya sa magandang nangyari o mangyari pa lang. Kasi nga, whether nangyari na to o mangyari pa lang. Pero doon talaga yung pinaka main cause. Pwede rin bullying ko. O pwedeng pera. Nag-away sa pera. Anyways, ano yung unexpected event? Yung, ano ba yun? Tower. May nag-aalinlangan makipagbati, di ba? Pero for some reason, may unexpected event. So again, ang bida ay pamilyado, di kasal. Siya yung nagwo-work. Whether kayo to, o someone na malapit sa inyo. Kasi kung di tumama sa inyo to, ang description ko di tatama to sa someone na malapit sa inyo na may work o business. Kasi magmumukha na to partnership. O pwede ring loan to na hindi nabayaran. O may di ba? Ano ba yun yung magkakapera ka gamit yung pass? Ano ba yun? Paluwagan? Baka ganun to. Pwede rin ganun. Paluwagan? Na yun nga, nag-iipon kayo ng pera tapos sumablay yung isa sa hulog. But anyways, anong future outcome nito? Ay, nasabi ko ba yung unexpected event? Nakalimutan ko yung question ko eh. Yung pala yung question ko dito, yung unexpected event na maaaring mangyari o future outcome, di ba? Pwede rin naman. Strength, 8 of Cups, 7 of Wands. Siguro, forgiveness, kaya lang 8 of Cups to. Ito naman ay guarded. So, ayaw makipagbati. Pero unexpected eh. So, yung unexpected, may someone na magso-sorry. Ngayon, yung kausap niya, aalis. Kasi guarded yung puso niya, ayaw niya makipag-ayos. So ang pwedeng unexpected event dito ay may someone na mag-say sorry, pero hindi tatanggapin ang apology. Yan yung unexpected event o future outcome ng connection na to. May magso-sorry, pero hindi tatanggapin ang apology. So, ang dating kasi sa akin, kung sino man yung na-hurt, siya yung nag-aalinlangan kung magpapatawad ba o hindi. Ngayon, yung tower moment, kung sino man yung nakaaway niya, siya yung magsusorry. Ngayon, yung nasaktan, hindi niya tatanggapin yung apology. Okay? So, yung unexpected moment natin, o tower moment, ay yung pag-sorry ng kaaway, at yung future outcome ay hindi tatanggapin ang apology. Okay? So, clear yon. Ngayon, punta tayo dito sa susunod. Ano po masasabi nito? Ibang senaryo. Ibang senaryo.
may someone na may sakit. Gumagaling naman siya, kaya lang paulit-ulit din siya nagkakasakit. Kaya may inconstancy dito. So, ibig sabihin, unstable. Hindi consistent. So again, may someone na magkakasakit o nagkasakit na. Paulit-ulit lang yung sakit niya. Whether nangyayari na to o mangyayari pa lang, pero ganun eh. Kung nangyayari na to ng February, may chance na umulit yung sakit ng March. So, pabalik-balik. So, kumot sipo. High blood. Depende. Depende sa tao. O kung di man literal na sakit, kasi nga, weakness eh. Nurse kasi ito patient. So, kung di yan literal na sakit, ay probably anything na nagbe-bring ng ano ba tawag doon? Worry sa tao. Okay? Lagi siyang nagwo-worry. Okay na, nawala na yung cause ng problem, tapos ayun na naman, magwo-worry na naman siya. So, in short, hindi nawawala yung problema ng tao dito. Lalo na kung present na to. Alamin natin kung ano, para may idea kayo. Anong klaseng problema ba to, para maging aware kayo kung sa inyo ba itong reading o hindi. Ano ba yung problem kung sakali man. Kung di nga to body weakness, anything na problem na pabalik-balik o hindi na natapos na problema. Probably kaya naman to sa unexpected cheating. More like tatama lang to sa LDR. So, yung cheating paulit-ulit sa LDR, okay, na connection. LDR, long distance relationship. Doon siya applicable. Paulit-ulit na cheating. Okay? So, lalo na nga kung nangyayari na to, nangyayari na before. So, ulit na naman. So, maganda kung i-clarify natin para may idea kayo kung tatama ba sa inyo itong reading o hindi. Kung hindi, dito tama to siguro sa kakilala nyo. O, idol. So, dun muna tayo sa partner. Partner ng Scorpio. Natatamaan ng reading na to. So, ito yung possible zodiac sign ng partner ng Scorpio na baka tamaan ng reading. Sagittarius, Leo, Gemini. Kung sabihin natin di tumama sa inyo, di baka tumama dun sa kakilala nyo o idol. Aquarius, Aries, Pisces. Yung clue. Di ba pang clue? Same instruction. Kung di tumama sa inyo to, di baka tumama sa person nyo, kakilala o idol. Ay, kala ko baliktad. Siya pala baliktad. Red lips. So, may someone na mahilig sa red lipstick, may balbas. So, again, kunin nyo lang info na sa tingin nyo ay fit sa inyo o sa sitwasyon ng kakilala nyo. Someone na mahilig sa red lipstick, may balbas, kulot buhok, mahilig sa black na damit, yan yung uniform, all black. O black yung, may black sa uniform niya. Anyways. Ibang scenario ulit. So, sa case na to,
Ito kasi problem eh. So, probably ang problem ay loss of money. Whether mawalan, manakawan, o magastos yung savings. Yan, papasok yan. So, beware. So, ngayon, dahil di pa nangyayari, walang masama kung magdadasal, syempre. Gumamit ng rosary, o gumamit ng mga ganito, anting-anting. So, kayo na mamili kung anong type ng anting-anting. Pwede rin sage. Mag-sage ng lugar, ng bahay, para ma-avoid tong negativity. Kasi pwede rin tong unexpected expenses eh. O sabihin natin, for some reason, hindi makakabayad sa loan dahil dami niyang absent sa loan o mga babayarin. So, para nga ma-prevent, magdasal gamit ang rosary, bumili ng kung ano-ano anting-anting na pang-prevent ng misfortune, o mag-sage. Sage ng lugar, pang taboy ng negativity, di ba? Negative energy. Para hindi na siya ma-manifest. Yung kasi ang point nito eh, maganda yung makita na natin yung future. Kung pangit yung future, di baguhin natin, di ba? Yun lang yun. Oh, dark-haired woman, oh. Absence. So, ang dating sa akin, sa buong buwan na to, may chance na feeling nyo walang gustong tumulong in times of crisis. Feeling nyo lang, who knows, baka ganito na talaga. Feeling nyo nag-iisa kayo. Absence kasi to. Ato dark-haired woman, probably friend. O anyone na malapit sa inyo. Na parang feeling nyo nag-iisa kayo kasi absent nga siya. So in times of crisis, wala siya. Whether nag-travel siya, o na-relocate, pero wala siya eh. Kumbaga, nung panahon na kailangan nyo ng friend o makakausap, wala sila. As in, nag-iisa lang kayo, MJ. Wala kayong makausap. Ba itong mga lumalabas? Baguhin natin. Gawin natin to. Para gumanda-ganda naman yung energy, no? Ano bang masasabi nito? So, ngayon, may lalaki. Oh, naging 3. Naku. Naisip ko kung maganda ba to. Pangit kasi to. Pero tingnan natin kung magagawan ko to ng positivity. Kasi ito, lalaki. Di ba ito yung message? Communication in general, pero more like text, chat, email, letter eh. So, yung communication, whether kayo itong lalaking to o ito yung person kakaaberya nga dahil sa presence ng cross. Kasi crisis card yan eh. Card ng hardship. Ngayon, yun yung negative.
So, sabihin natin magkakaroon ng problema sa communication in general. So, sino kaya yung tatamaan? Doon muna tayo sa negativity bago yung positive. Okay? Sa negative, sino yung tatamaan? Ito yung partner. So again, lahat na ng klaseng communication problem to ghosting o problem in a way na delayed lagi ang reply. O for some reason, baka mag-lead sa no contact. So, sino yung partner dito ng Scorpio? Sagittarius, Capricorn, Taurus. Ngayon, kung positive naman, gawin natin positive scenario. Ito, specific to. In a way na yung lalaki, yung devoted sa partner niya. Okay? Asahan natin yung loyalty nito. Kasi magmumukha na tong devotion. So, honest naman yung kanyang tawag dito. Intention. Magmumukha na tong intention. Mga sinasabi. Kasi magiging, ano na rin to, religion. So, devoted tong person to sa person niya. So, sino yun? So, again, lalaki. This time, alam na natin kung ano yung specific na gender. Kanina, parang alinlangan ako. Ngayon, specific to. Lalaki yung loyal sa partner niya. Dahil may presence tayo ng religion. Okay? Ito yung mga sinasabi niya o intention. So, ito yung partner ng lalaki dito. Partner ng Scorpio. Okay? Cancer, Aquarius, Leo. So, doon na tayo sa last. Anong masasabi nito? Ito na yung last deck natin. Kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo ay fit sa inyo. General advice na to para sa buong buwan. Basahin ko na lang para mabilis. Worth waiting for. Your patience will be rewarded. Believe in yourself. See yourself doing well and you will. Talk about your feelings. Tell a friend how you feel. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.